Now, sa umaga pong ito, ang gusto ko pong ibahagi pong mensahe po sa inyo pong lahat ay pinamagatan ko pong faith works when you realize how much God loves you. Okay? So, faith works when you realize how much God loves you. So, ang pananampalataya ay gagawa, kikilos po. No? Sabihin natin, magtatrabaho. Kapag napagtanto o naunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sabihin nyo nga po sa inyo pong katabi, tayo ay mahal ng Panginoon. Okay, sa kabila naman po, sabihin nyo po, tayo ay mahal ng Panginoon. Praise God. So ang nais ng ating Amang Diyos, para sa atin po na Kanya pong mga anak, ay magkaroon tayo ng tama at lubos na kapahayagan ng yaman ng Kanyang pagmamahal po sa atin. Hindi po doon sa kung papaano natin pagyayamanin ang ating pagmamahal sa Kanya, no? Sa ating kapwa at sa mga bagay na ipinagagawa niya po sa atin. Okay? So, bago po natin sabihin sa iba na sila ay mahal ng Panginoon, mahalaga po na una sa lahat ay alam natin. No? Alam ho natin at tayo po ay nananalig na tayo ay mahal ng Panginoon. No? Ibig po sabihin, bago mo sabihin sa katabi mo na mahal ka ni Lord, no? Mahalaga na sa sarili mo po mismo. Alam mo, no? At nananalig ka na ikaw ay mahal ng Panginoon. Okay? So maraming mga Kristiyano nagsasabi sa kapwa nila, mahal ka ni Lord. Pero hindi nila alam at hindi sila nananalig na sila po ay mahal ng ating Panginoon. Okay? So mahalaga na bago natin sabihin ito sa iba, ay sa atin po muna mismo. Okay? Alam natin at tayo'y nananampalataya doon sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Bakit po? Sapagkat ang nais ng ating Amang Diyos ay ang lahat ng ating pong gawain, okay, katulad po ng pagmamahal kay Lord. Okay, gawain yan eh. Pagmamahal sa ating kapwa, gawain din po yan. Yung pagmamahal sa ating kaaway, gawain yan. Amen? At yung pagmamahal doon sa mga pinagagawa ng Panginoon sa atin, no? Okay? Doon sa ministry. Okay? So, gawain po 'yon. So, ang gusto ng ating Amang Diyos, lahat ng mga gawain po na 'yon ay mag-ugat o nag-uugat sa pag-ibig po niya. No? Sa pag-ibig po niya. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 3, okay, verse 17, ang sabi po doon, Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Okay? So sabi rito, manatili, sabi ni Apostol Pablo, doon sa mga mananampalataya sa Ephesus. Okay. So ito rin po, para din po sa atin. Okay? So itong sinabi po ni Apostol Pablo po na ito, itong salita po ng Diyos po na ito, ay para po sa atin na mga mananampalataya dito sa Cavite. Amen. Okay, so sabi ho niya, manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Ito po, dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain. Sabihin niyo po, lahat ng gawain. Amen. Lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. No? Nag-uugat sa pag-ibig. Praise God. So, maliwanag po na ang nais ng ating Amang Diyos sa atin po, na lahat ng ating pong mga gawain, okay, pag-ibig sa Kanya, pag-ibig sa ating kapwa, okay, pag-ibig sa ating kaaway, kasama na natin yan, pag-ibig po doon sa mga ginagawa natin para sa Panginoon o doon sa ministry, praise God, okay, ay mag-ugat, praise God, doon sa pag-ibig niya sa atin. Amen? Praise God. Okay, na verse number 18. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and the length and the depth and height,
So, sabi po niya, upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ang mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang pag-ibig ng Panginoon. Okay? So, ang pag-ibig daw ng Panginoon ay malawak, mahaba, mataas, at malalim. Ibig sabihin, ay hindi po natin ito kayang sukatin. No? Okay, so sabi nga po sa Book of Psalm, ang ating daw pong mga pagkukulang, ating mga pagkakamali, ating mga kasalanan ay inilayo sa atin ng Panginoon as far as the east is from the west. Okay? So hindi po ninyo masusukat yung distansya ho nung pong dalawa ho na yon. No? Nung east at saka nung west. Okay? So, praise God. Now, verse number 19. And to know experientially. Okay? To know, to understand. Yan po ibig sabihin po nun, no? To know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So dito, makikita ho natin ang susi para tayo ay mapuspos, no ho, ng Diyos. Amen. Ng presensya ng Panginoon. O yung maranasan po natin siya at yung kanyang mayamang biyaya. Okay? Ang susi po ay to understand, to know. Amen? Hallelujah. To know and believe the love of His love, the love of Christ for us or to us. Amen? Praise God. Okay? So, verse number 20. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think, according to the power that worketh in us. So sa Kanya daw po na makagagawa ng higit pa sa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihang naghahari sa atin. So, kaya pong iparanas ng ating Amang Diyos sa atin, yung mga bagay na higit pa sa ating hinihiling at iniisip, okay, o mga bagay na hiniling po natin, higit pa ho sa mga bagay na hiniling natin at iniisip po natin, okay, mga bagay na gusto nating maranasan mula po sa Kanya. No? Okay, sa pananampalataya, amen, doon sa Kanyang pagmamahal po sa atin. Amen? Praise God. Okay? Now, doon sa Galatians chapter 5, verse 6, ang sabi po doon, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith worketh by love. Sabihin niyo po, faith works by love. Faith works by love. Nako, maraming salamat po. Praise God. Doon sa Amplified Version, ang sabi po roon, for if we are in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith activated and energized and expressed and working through love. So yung faith, activated, energized, expressed, and work by love. Amen? Through love. Praise God. Doon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Tingnan natin ito. Okay. Ang sabi doon, remembering without ceasing your work of faith. Say, work of faith. Amen. And labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Doon sa Galatians 5:6, sabi po doon, faith works. Dito rin po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, work of faith works. Ano po? Sabihin nga po ninyo, faith works. Okay, praise God. So ang pananampalataya ay gumagawa o ang pananampalataya ay kumikilos. So sabihin na po nating lahat, ang pananampalataya ay nagtatrabaho. Amen. Sabihin niyo po, ang pananampalataya ay gumagawa, kumikilos, nagtatrabaho.
So, dahil po ang pananampalataya ay ganyan, ang pananampalataya ay gumagawa, hayaan natin na ito ay gumawa o magtrabaho para sa atin. Amen? Hayaan po natin, dahil ang faith ay gumagawa, faith works, hayaan natin na siya gumawa para sa atin. Kumilos para sa atin, magtrabaho para ho sa atin, huwag tayo ang gumawa, o magtrabaho para sa pananampalataya. Na karamihan sa mga Kristiyano ay ganun po yung pinapractice ho nila. Gumagawa ho sila para sa pananampalataya. Ayon ni Lord gusto ni Lord yung faith ang mag-work para sa kanila. Ang faith ang mag-work para sa atin. Ang gumawa para sa atin. Amen? Magtrabaho sa atin. Ang kumilos para sa atin. Okay? So, isa sa mga definition ng pananampalataya ay faith is the hand that lay holds upon the things that Jesus paid for us at the cross, bringing them to us and making them manifest or reality in our lives. So yun po yung isa po sa mga definition ng pananampalataya. Yun daw po ay kamay na siyang umahawak doon sa mga bagay na kung saan ay binayaran na ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Dinadala po noon ang mga iyon doon sa atin hanggang ito po ay magkaroon ng kaganapan sa ating pong mga buhay. Amen. So yung po, napakagandang definition ng pananampalataya. Di po ba? Praise God. So, ang question ay ganito, ang tanong ay ganito paano masasabi ng isang Kristiyano ay gumagawa para sa pananampalataya? I believe yun ang nasa isip nyo ngayon. Pastor, paano ba masasabi na ang isang Kristiyano ay gumagawa para sa pananampalataya? Bigyan ko pa kayo ng halimbawa. Okay, ito po, yung nananalangin siya na sa paniniwala, sa pananalangin ho niya, lalakas ang pananampalataya niya. Okay? Nagbibigkas siya ng salita ng Diyos. Sa paniniwala, na sa pamamagitan po nun, lalakas yung kanyang pananampalataya. Nagpe-praise and worship siya. Okay? Nagbabasa siya ng Bible. Magbibigay siya. Aatin siya sa church, sa faith group, sa mga meeting, sa F12 meeting. Nagso-soul win ho siya. So, naglilingkod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang mga ministry. Okay? Sa pagkakaalam ho, na sa pamamagitan po nung pong mga paggawa, nung pong mga bagay po na yun, lalakas yung kanyang pananampalataya. So, nangangahulugan po na siya ay nagtatrabaho. Siya ay gumagawa. Siya ay kumikilos para sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po, yung mga bagay na yon ay napakahalaga. Yung pagpe-pray, mahalaga yan. Yung pagpupuri, pagbibigay, pag-attend sa church. Amen. Okay? Pagbabasa ng Bible, pag-attend ng faith group, pag-attend ng F12 ho ninyo. Okay? Pag-i-involve nyo ang inyong sarili doon sa iba't ibang mga ministry dito sa Faith Center, Imos, praise God, ay mahalaga po yan. Amen. Sabihin niyo po, mahalaga. Praise God. Okay? At dahil mahalaga yan, ay dapat nating i-practice yan. Mahalaga yan, nakikita sa atin. Amen? Praise God. Ngunit ang mga bagay po na yan ay hindi po magpapalakas sa ating pong pananampalataya. Ano ho? Okay. So, hindi po yan tumutulong sa ating pananampalataya. Okay, makinig po tayong lahat. Ginagawa natin ang mga bagay po na yon, hindi po para palakasin ang aming pananampalataya. Ito o ang mga yon ay ginagawa po natin upang ipakita o ipahayag ang ating pananampalataya. Maliwanag ba yon? Amen? So, ginagawa natin ang mga lahat po ng iyon, upang ipakita po o ipinapakita lang ho natin na tayo ay mayroong
pananalig o pananampalataya. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi rin po natin ginagawa yung mga yon, yung mga bagay po na yon para pagpalain tayo ni Lord. Okay? At para makuha natin ang pabor ng Panginoon. Ginagawa natin ang mga iyon sa pananampalataya na dahil po sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, praise God, tayo po ay pinagpala na. Okay, nasa sa atin na ang pabor ng Panginoon. Sabi, nagpe-pray ka, hindi para gumaling. Nagpe-pray ka dahil nananampalataya ka na ikaw ay gumagaling na. Kaya nga ang prayer natin, Panginoon, maraming salamat po doon sa krus ng Kalbaryo, kinuha niyo na po ang aking sakit at kalamdaman at sa inyo mga latay, ako ay magaling na. Amen? Okay, nagpe-pray ka, hindi para i-bless, para hindi ka sumagana. Kundi nagpe-pray ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon dahil kay Jesus at sa kanyang ginawa, masagana ka na. Amen? Para magtagumpay, hindi. Dahil matagumpay ka na. Para maligtas, hindi. Ligtas ka na. Para maging anak ng Diyos, hindi. Anak ka na ng Diyos. Naintindihan po natin? Amen? So, ang mga iyon po ay expression of faith. Expression of our faith o pagpapahayag ng pananampalataya. Amen? So, maliwanag po ba yun? Amen. Well, sa katunayan po, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Dumarating sa pakikinig ng salita ni Kristo, hindi sa paggawa kay Kristo. Amen? Romans chapter 10, verse 17. Dito, makikita natin yun. Okay. So, sabi sa Romans chapter 10, verse 17, sabi po dito, so then faith comes by hearing, cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yung God po doon, sa original translation, ay Christ. Sabihin niyo po, Christ. Okay, yung Christ, hindi po yung surname ni Jesus, ha? Okay, at yung Jesus ay first name. No? Hindi po ganun yun. Ano middle initial? Okay, yung Christ means the anointed one and His anointing. Amen? So, ang pananampalataya daw po ay dumarating sa pakikinig at pakikinig sa salita ni Kristo. So, kapag nabanggit yung word na Kristo, ay hindi po natin maaaring ipaghiwalay o hiwalay yung kanyang natapos na gawa sa kanya. Amen? Kaya po kung ipaparaphrase ho natin itong talataho na ito, ay ganito pong ang sabi, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng mga salita, patungkol kay Kristo at sa kanyang natapos na gawa. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ay hindi ko ikinahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo sapagkat yon ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa lahat ng area at aspeto ng buhay ng tao, spiritual, emotional, physical, lahat po ng kailangang kaligtasan ng tao po ay nandoon kay Christ. Amen? At doon sa kanyang natapos na gawa. Amen? Praise God. So faith comes not by doing, but by hearing, and hearing the gospel of Christ and His finished work for us. Amen? Hallelujah. Okay? Praise God. So, right believing leads to right doing. No? Hindi naman po natin isinasantabi yung doing. Okay? Mahalaga po yung doing. Amen? Okay? No? So, pero una sa lahat, okay po, ay yung tamang pananalig o yung tamang pananampalataya. Kasi sabi nga naalala ko sinabi ni Pastor Mike, no? So sabi niya, kahit mananampalataya ka na, pwede kang manampalataya sa mali. Okay? Pwede kang manampalataya sa mali. Okay? So, kaya mahalaga na manampalataya tayo sa tama. Amen? Okay. So, ang tamang pananampalataya o right believing leads to right doing. Amen? Okay, so kaya po, don't get me wrong po, huwag niyong isipin na hindi ko pinapahalagan yung doing
o yung paggawa, mahalaga pa rin po yan. Amen? Mahalaga po yan. Okay, sabihin niyo po, mahalaga ang paggawa. Amen. Okay, pero yun nga po, una sa lahat, na mahalaga ay yung tamang paniniwala o yung tamang pananampalataya. Sapagkat ang tamang pananampalataya ay nagbubunga ng tamang gawa. Amen? So right believing leads to right doing. Okay? So faith comes not by doing, but by hearing and hearing the gospel of Christ and His finished work for us. Okay po. So we cannot be a good doer if we are not a good listener or hearer. Hindi ka magiging mabuting tagagawa, no ho, kung hindi ka, una sa lahat, magiging mabuting tagapakinig. Amen? Nandiyan pa ba tayo at nakikinig tayo? Amen. Lumakas Amen. Praise God. Okay. So, walang problema po sa pananampalataya, no ho, na mayroon po tayo. Ibig sabihin, walang problema doon sa faith na meron tayo, na nasa atin. Okay? No ho? At lalo tigit sa pagpapalakas ho nito. So there's no problem with faith nor to strengthen the faith. No ho? Okay. Bakit po? Sapagkat nung tayo ay naging mga anak ng Diyos, nung na-born again ho tayo, okay, ay natanggap ho natin ang pare-parehong sukat, hindi lamang po sukat, kundi uri ng pananampalataya. Amen? Praise God. Okay. Doon po sa Romans chapter 12 verse 3. Ibig sabihin po, nung na-born again ho tayo, na-born again ako, nung na-born again kayo, si Pastor Ramian, si Sister Gemma, no, so lahat-lahat, pare-parehas lamang po tayo ng sukat na pananampalataya na natanggap mula sa ating amang Diyos. Hindi porkit ako'y pastor, si Pastor Ramian ay pastora, si Sister Gemma ay wife ng pastor o misis ko po, mas malaki yung faith na sukat no, na natanggap po namin kaysa doon sa faith o natanggap ninyong sukat, I should say, ng pananampalataya na natanggap po ninyo. Pare-parehas lang yan. I said pare-parehas lang. Amen. No, pare-parehas ng sukat at ito pa ho, pare-parehas ng uri. Amen? Pare-parehas po ng uri. Sabi mo sa Romans chapter 12 verse 3, ang sabi ho doon, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Okay, hindi po sinabi niyang a measure of faith, but the measure of faith. Nangangahulugan po, praise God, na lahat po tayo ng mga anak ng Diyos ay pare-parehas po lamang ng sukat ng pananampalataya na natanggap mula sa ating amang Diyos. Amen. Nung tayo po ay na-born again. Amen? Praise God. Okay, at hallelujah, pare-parehas po ng uri. The question is, anong uri ng pananampalataya? Okay, sabi ho rito sa Romans chapter 3 verse 22, okay, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. Sabihin nyo nga po, faith of Jesus Christ. Amen. Mahina po. Ulitin po ninyo. Sabihin nyo, faith of Jesus Christ. Amen. No? Sabihin ko po sa inyo, ang uri ng pananampalataya na natanggap ho natin, no, okay, kaya pare-parehas lang po yan. Nung na-born again ho tayo, ay faith of Jesus Christ. Amen? Faith of Jesus Christ. Hallelujah. So yun po yung uri ng pananampalataya na natanggap ho natin. Okay, lahat tayo, amen, nung tayo po ay na-born again. Amen? Praise God. Faith of Jesus Christ. Amen. Unto all and upon all that believe. Are you a believer? Amen. And sabi rito, for there is no difference. Wala pong pagkakaiba. Galatians chapter 2, verse number 16. Ang sabi doon, knowing that a man is not justified by faith of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Jesus Christ and not by the works
of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Isa pa, sa verse 20, sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? Praise God. So, praise the Lord. Lahat tayo ay tamang sukat ng pananampalataya ang natanggap at pare-parehas ng uri ng pananampalataya na natanggap mula sa ating amang Diyos. Iyon ay faith of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Wala pong pagkakaiba. Amen? Glory to God. So, pare-parehas ng sukat ng pananampalataya at pare-parehong uri. Hallelujah. Ito ang pananampalataya ni Kristo. Now, how faith works? Paano ba gumagawa ang pananampalataya? Maliwanag ho doon sa Galatians chapter 5, verse 6. Okay? Ang sabi po doon, ulitin po natin, basahin po natin muli, for in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Maliwanag, di ba? How faith works? Faith works by love. Amen? Faith works by love or through love. So, ang pananampalataya ay gagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Now, kaninong pag-ibig ba ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa talata pong ito? Okay? Pag-ibig ba ng Diyos o pag-ibig ng tao? Pag-ibig ba ng tao para sa tao o pag-ibig ng Diyos na nasa puso ng tao, no? Para sa Kanya, para sa Panginoon, para sa ating kapwa, at para doon sa kaaway natin, o sa umaaway sa atin, at para doon sa mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Okay? So, makikita po natin yan. Sa original translation, the word love po sa talata pong ito ay agape. Sabihin niyo po, agape. Amen. Hindi po phileo. Okay? Ang ibig sabihin ay pag-ibig ng Diyos. Kasi po, agape, ibig sabihin pag-ibig ng Diyos. God kind of love. No? Unconditional love. Okay? So, yung hindi po phileo. Phileo kasi ay yung po ay human kind of love. Pag-ibig po ng tao po yun. No? Okay. So, pag-ibig po ng pag-ibig ng Diyos ang tinutukoy po doon. Hindi po pag-ibig ng tao. Maliwanag po ba 'yon? Hello? Amen. At ito po ang mabuting balita, no? Ang pag-ibig po na ito, no, yung pag-ibig ng Diyos, yung agape ho, ay hindi lang po ipinakita o pinatotohanan o pinatunayan sa atin kung hindi po ng ating Diyos, kung hindi po yung pong unconditional love po na yun, yung pong agape love po na yun, praise God, ay ibinuhos pa po sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? Magkaiba ho kasi yung, ipinakita, okay, pinatotohanan, pinatunayan, okay, iba pa yung ibinuhos. Amen? Okay? So, ang ating Diyos, ang aming amang Diyos, hindi niya lang pinakita. Hindi niya lang ipinadama, hindi niya lang pinatotohanan, hindi niya lang po pinatunayan. Kung hindi, ibinuhos pa niya. Praise God. Sa ating mga puso, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Romans chapter 5, verse 8. Dito makikita natin na pinatunayan ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon. Pinatotohanan ng Panginoon ang kanyang pagmamahal po. Praise God. Sabi ho rito sa Romans chapter 5, verse 8, but God commended His love or demonstrated His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? So, pinakita ho, pinatotohanan, pinatunayan, praise God, ng ating amang Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nung tayo po ay mga makasalanan pa. Okay? Ibinigay niya, hallelujah, o si Kristo, amen, ay namatay para sa atin. Amen? So, yung true love o yung love ng Panginoon is being demonstrated. Amen? Yun po ay dine-demonstrate.
No, okay? Iyon po ay hindi po sinasabi lang. Amen? May aksyon, praise God. At kasama doon sa aksyon po, hallelujah, ng pag-ibig ng Panginoon po para sa atin, glory to God, ay nagpasya ho siya. No? Na yung pag-ibig na yon, hallelujah, ay ibuhos po sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya ho, nasa atin na ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Nasa atin na yung unconditional love, yung agape. Hindi na aalis yan sa atin. Hindi na mawawalay sa atin yan. Hallelujah. Bakit ho? Okay, nasa atin na kasi yung Holy Spirit eh. Nasa atin na ang banal na Espiritu eh. Okay, ano sabi ni Jesus? Okay, ang banal na Espiritu po, sabi ng Panginoon, ang banal na Espiritu daw po ay mananahan po sa atin magpasawalang hanggan. Amen? Praise God. Kaya ho, hallelujah, yung pagmamahal ni Lord sa atin hindi nagbabago. Amen? Walang hanggan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Walang kondisyones ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Okay? So, hindi yan nakabase doon sa ating mga nagawa sa Kanya. Okay? At ginagawa. Okay? Minsan nagkakamali tayo. Minsan nagkukulang tayo sa Panginoon. Ngunit, hindi pa rin po, bagamat ganun po, okay, tayo sa Kanya, ay hindi pa rin ho nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Still, mahal na mahal pa rin tayo ni Lord. Amen? Still, mabuti pa rin sa atin si Lord. Still, praise God, tapat pa rin siya sa atin. Amen? Ano sabi po ng Bible? Sometimes we are faithless, we are not faithful to God, but He remains faithful to us. Amen? Praise God. Okay, having that revelation, doon sa pagkatanggap ho ng kapahayagan po na yon, God will empower us. Amen? Okay, tayo po ay empower ng Panginoon. Bibigyan ho na ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung kapangyarihan po niya sa atin ay dadaloy para hindi na tayo magkamali. Para hindi na tayo magkulang. Amen? Praise God. Okay? So, doon po sa Romans chapter 5, verse 5. Tingnan natin ito. Sabi dito, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, by the Holy Spirit, which is given unto us. Okay? At hindi tayo binigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Now, ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Okay? So, ano ba ang kahulugan ng pag-ibig ayon sa Bible? Okay po? So, ang sinasabi ko po yung pag-ibig ng Diyos. Ano ba kahulugan nun? Meron nagsasabi na yung kahulugan daw ng pag-ibig ay matatagpuan doon sa 1 Corinthians chapter 13. Love is kind, love is patient, okay, and so on and so forth. Hindi po yun ang kahulugan ng pag-ibig. Hello, na kung saan ay yun yung alam ng marami. Hindi po yun ang definition ng love. Ano ang tawag po doon? Ano ba yung mga yun? Okay? So yun po ay tumutukoy sa katangian o sa characteristics, praise God, of God's love. Hindi po yung definition. Yun ay katangian. Iba yung definition doon sa katangian. Amen? Okay. Now, ano ba yung tunay na definition ng love? Matatagpuan po yun, hallelujah, doon sa 1 John chapter 4, verse number 10. Okay. Ang sabi ho doon, herein is love. Ito yung pag-ibig. Okay? Ito yung definition ng love. Paraphrase ko lamang po. Herein is love. Not that we love God, but that He loved us. Amen? And sent His Son to be the propitiation for our sins. Ito yung pag-ibig. Hindi yung pagmahal natin ang Diyos, kung hindi yung minamahal niya tayo. Yung mahal tayo ng Diyos at ibinigay niya, praise God, ang kanyang bugtong na anak para sa paglilinis ng ating pong mga kasalanan. Amen? Praise God. Okay. So, maliwanag na ba sa atin? Amen. Kung ano definition ng love?
Okay? Yung love ni Lord. Not that we love God, but He love us. Amen? Kaya po, wag tayong mag-boast dun sa love natin kay Lord. Kasi nagbabago yan eh. Amen? Hindi yan constant. Okay? No? Mag-boast tayo, ibig sabihin ng boast, magmalaki tayo. No? Doon sa pagmamahal ni Lord sa atin. Amen? Araw-araw, ibigkasin natin yan. Amen? Hallelujah. Panampalatayanan natin yan na tayo ay mahal ng Panginoon. Regardless doon sa pagkukulang natin at pagkakamali natin. Amen? Hallelujah. Okay? Mag-boast pa rin tayo doon sa love ng Panginoon sa atin. Amen? At sinisiguro ko po sa inyo, sa biyaya ng Panginoon, hindi na kayo magpapatuloy sa kamalian ninyo. Hindi na kayo magpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Okay? Hindi na kayo magkukulang sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Okay. So kung palalawigin po natin yung kahulugan ng Galatians chapter 5, verse 6, no, yung faith worketh by love, okay, o yung pananampalataya ay gumagawa o gagawa sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ano, ganito na po pwede natin sabihin pong na ganito. Ang pananampalataya ay gagawa kapag napagtanto o nagkaroon tayo ng kapahayagan na ang ating amang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay lubos ang pagmamahal sa atin. Amen? Hindi sa pamamagitan ng ating lubos na pagmamahal sa Kanya, sa ating kapwa, at doon sa mga ginagawa natin para sa ating Panginoon. Amen? Okay, so ganun po, gagawa, ganun magtatrabaho, ganun kikilos yung pananampalataya. Amen? Hallelujah. Okay, doon sa kapahayagan na tayo mahal ng Panginoon. Amen? Hindi doon sa pamamagitan ng ano ba ang ating gagawin para mapatunayan yung lubos na pagmamahal natin sa Kanya. Amen? So faith works when we realize how much God loves us through Jesus, not on how much we love God and others. Amen? Okay, so loving God and others will become easy and effortless, okay, when we realize how much God loves us. Hindi na po magiging mahirap po, okay, na mahalin ng Diyos, mahalin ng ating kapwa, okay, maging ang ating kaaway o yung maaway sa atin, okay, at yung mga bagay na ginagawa natin para sa ating Panginoon. Ano ho? Praise God. Kung tayo merong kapahayagan, okay, doon sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Bakit ho? Kasi isinishare lang naman natin kung ano yung natanggap natin eh. Amen? Okay? So yung nagiging pagpapala lang naman tayo eh sa ating kapwa. Amen? Okay, so katulad sa ating Panginoon, nagiging pagpapala tayo sa Panginoon, pinagpapala natin siya sapagkat siya ang una nagpala sa atin. Amen? Minamahal natin ang Panginoon sapagkat siya ang una nagmahal sa atin. Nagiging mabuti tayo sa ating Panginoon sapagkat siya ang unang naging mabuti sa atin. Okay? Naging tapat tayo kay Lord sapagkat siya ang unang naging tapat po sa atin. Amen? Okay, ito pa ho, tinanggap natin si Lord sapagkat siya ang unang tumanggap sa atin. Amen? Kaya nga ho yung patotoo ng ilan na ganito, nung tinanggap ko si Jesus, nabago ang buhay ko. Okay? Nabago ang buhay ko, napagpala ko, okay, etc., etc. Parang kulang eh. Kulang po yun. Totoo po yung statement na yun, pero parang kulang. Okay, dapat po ganito. Okay, nung tinanggap ako, amen, ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Nabago ang buhay ko. Amen. Nung tinanggap ako ng Panginoon, praise God, tinanggap ko siya. Hallelujah. Nabago ang buhay ko. At praise God, napagpala ko, etc., and so forth, and so forth. On. Amen? Praise God. Amen? Naunawahan po natin? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Okay, kasi pag ganun, pag nagbo-boast tayo doon sa ating mga ginagawa para kay Lord, nakafocus tayo sa Kanya eh. No? Mahalaga kay Lord tayo nakafocus. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Naisip natin yung pagmamahal niya sa atin, yung kagandaang loob niya sa atin,
yung katapatan niya sa atin. Amen? Praise God. Hindi po magiging mahirap po para sa atin na mahalin si Lord, mahalin ng ating kapwa, maging yung kaaway po, okay, at yung gumawa po sa ministry. Pag-usapan nga po namin nila, Pastor Ramian at saka ni Sister Gemma, yung pong kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Mag-e-enjoy ka doon sa ginagawa mo. Amen? Hindi magiging mahirap sa iyo na gumawa para sa ating Panginoon. Sapagkat gumagawa ka out of love. Amen? Of God. Amen? Out of grace. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Okay? So, nagiging show of faith o demonstration of faith lamang po yung mga, doon sa love ng Panginoon, amen, yung mga ginagawa natin. Amen? Praise God. Okay. Hallelujah. Now, dito sa 1 John chapter 4 verse 16, kaya napakahalaga na, yun nga po, tayo magmalaki, hindi sa kung gaano kalaking pag-ibig natin kay Lord, kung hindi, kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig po sa atin. Amen? Hallelujah. Ngunit nga po, hindi po ito magiging makatotohanan sa atin kung hindi natin alam at hindi tayo mananalig sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Okay? So, yun po. Kaya mahalaga, alam natin. At pagkatapos nating malaman na tayo mahal ni Lord, praise God, manampalataya po tayo doon. Amen? Kaya doon sa 1 John chapter 4 verse 16, anong sabi ho doon? Amen. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God. Amen? Okay, so pansinin po ninyo yung word na known at saka yung word na believe. Known and believe. Amen? Hallelujah. Okay? So, do you know that God loves you? I said, do you know that God loves you? Do you believe that God loves you? Amen. Praise God. Hallelujah. Okay? So, hindi lamang po sapat na malaman natin na tayo mahal ng Diyos. Higit sa lahat, pagkatapos nating malaman po yun, ay panampalatayanan po natin. Amen? Okay? So, minsan ho, ang katotohanan ay hindi po nagiging kapakinabangan sa ilan sapagkat hindi nila ito pinaniniwalaan. Okay? So, yun po, sabi ni Jesus Christ, you shall know the truth and the truth will make you free. No? So, ang katotohanan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Pero bakit sa ilan, hindi po ito nagiging makatotohanan? Okay? No po, hindi nila na-enjoy yung love ni Lord sa kanila. Okay, kasi nga, ay hindi nila alam at hindi nila pinananampalatayanan. Amen? Okay? So, katulad ng isang babae po, no? Okay, walang kapanatagan. Okay, wala siyang kapanatagan. Kaya, tanong siya ng tanong doon sa kanyang asawa, mahal mo ba ako? Okay, mahal mo ba ako talaga? Ang katotohanan po, mahal na mahal siya ng asawa niya. Sapagkat yung asawa niya, halos araw-araw sinasabihan siya ng I love you. At yung asawa niya po, napaka-responsable. No, napaka-responsable. Okay. At good provider po yung pong kanyang husband. Pero sa kabila ho nun, yun nga ho, tanong ho siya ng tanong, okay, doon sa kanyang asawa, na mahal mo ba ako? Okay? Mahal mo ba ako talaga? Okay, minsan ho, madalas ipaglaba pa siya, ipagluto pa siya, okay? At ipagplantsa, okay? At ilan pang mga ano po. Sabi ko nga kanina, okay, kalinsabay ho po nun, kinakantahan pa siya ng kantang Paniwalaan Mo. Okay, Paniwalaan Mo. Okay, so siguro, I believe, no, iba sa inyo hindi alam yung kanta na yon sapagkat yun dekada 80, no? Dekada 70, 80 ho yun yung kanta ho na yun ng Blue Jeans. Okay? So, okay, kantahin ko sa inyo. Gusto nyo ba? Okay, para malaman nyo yung
Ni-revise ito ni, actually, kinanta ito ni-revive pala, ni Daniel Padilla. Okay. Akala nyo, di ako updated, Hindi, nakita ko sa sa internet. Okay. So, sabi ho nung kanta, okay, pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro, kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Walang ibang mamahalin kung di ikaw lamang giliw. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay, aking pagmamahal, asahan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro, kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kung ito. So, sino nakakaalam nung kanta na yon? Okay. So, kinakanta pa niya yon sa asawa niya habang pinaglalaban niya. Habang pinagluluto niya. Pero yung asawa niya, tanong pa rin ng tanong, anong dahilan? Dahil ayaw paniwalaan. Amen? Pag itong kanta na to, pag nadidinig ko, okay, ini-imagine ko si Lord kumakanta sa atin. Amen? Nasabi niya, paniwalaan mo yung pagmamahal ko sa iyo. Amen? Praise God. Okay? Hallelujah. Sama ho yun doon sa, doon sa outline. Okay? Now, dito po sa 1 John chapter 4, verse 16, bago po yun, so lalo tigit sa ating amang Diyos. Amen? Hallelujah. Okay, pinadaman niya sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang natapos sa gawa. At ito'y palagi niyang ipinapaalala sa atin. Amen? Parati niyang pinapaalala sa atin to sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Okay, hindi lamang po sa pamamagitan ng inyo pong pastora, parati niyo sinasabi, okay, mahal ka tayo ng Panginoon. Okay, so hindi lang po sa pamamagitan ng inyong mga faith group leaders, F12 leaders, okay, hindi lang ho ito pinapaalala sa inyo ng inyong ng ating mga kapatid sa Panginoon, pero higit ho sa lahat, okay, ito ay parating ipinapaalala po sa atin, regardless po sa ating pong performance kay Lord. Okay po? Hallelujah, ng banal na Espiritu. Amen? Praise God. Pakinggan lang natin. Amen? Hindi lang natin pakinggan. Siyempre, hallelujah, panampalatayanan ho natin. Amen? Okay, dito po sa 1 John chapter 4, verse 16 hanggang 20, makikita ho natin, na faith works, hallelujah, when we realize how much God loves us. Hallelujah. Dun sa verse number 16, sabi ho doon, and we have known and believed the love that God had to us. God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. Pansinin po natin yung word na dwelleth in love, okay, at dwelleth yung phrase na dwelleth in love, dwelleth in God, at saka God in Him. It speaks of His presence sa atin. Amen? Hallelujah. So, glory to God. When we realize how much God loves us, then faith works because in His love towards us, hallelujah, we believe we have His presence. Amen? Ang presensya niya ay nasa atin. At di niya tayo iiwan at di niya tayo pababayaan. Amen? Praise God. Isa pa ho, doon sa verse 17, sabi dito, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. So when we realize how much God loves us, then faith works because in His love towards us, we believe as He is, so are we in this world. Amen? Hallelujah. Kung ano po siya, okay, kalagayan niya sa kanang trono ng ating amang Diyos,
glory to God, ay ganoon din tayo sa daigdig po na ito. Amen? Hallelujah. Kung siya ay matuwid, tayo matuwid. Kung siya ay blessed na blessed, tayo ay blessed na blessed. Kung siya ay walang sakit, praise God, wala tayong sakit. Amen? Hallelujah. Kung siya ay matagumpay, tayo ay matagumpay. Amen? Oh, glory to God. Hallelujah. And then verse number 18, ang sabi dito, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Yung perfect love dito, hindi po yun yung love natin kay Lord. Kung hindi yan yung love niya sa atin. Kasi yung love, ang love na perfect ho, ay walang iba kung hindi yung love ni Lord. Kaya ho, nagiging perfect yung love natin sapagkat hinayaan natin yung love niya na nasa atin ay mag-flow, dumaloy mula po sa atin. Amen? Okay. So, when we realize how much God loves us, then faith works because in His love towards us, we have no fear. Amen? So may seguridad, hindi tayo mangangamba. Amen? Ano man yung mangyari sa kapaligiran natin. No? Okay po, ay hindi tayo mangangamba sapagkat secured tayo. Hallelujah. Sa love ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Okay? Praise God. And then, isa pa ho, sa verse number 19, sabi rito, we love Him because He first loved us. Alam nyo ho, sa original po, ay original na pagkakasalin po ng Bible, yung word na Him, ay wala ho yun dun. Wala ho dito. Okay? Nakalagay lang ho dun ay, we love because He first loved us. Tayo ay nagmamahal sapagkat una niya tayong minahal. Okay? Tayo ay nagmamahal sapagkat una tayong minahal ng Panginoon. Ganun po yung pong pagkakasulat po talaga. Yung ganun po yung itong talata na ito sa original. Ano ibig sabihin po nito? Okay, we love God. Okay, we love our neighbor. Okay, we love our enemies. We love the works of the ministry because God first loved us. Amen? Hallelujah. Minamahal natin ang Diyos. Minamahal natin ang ating kapwa. Minamahal natin yung gawa ng ministeryo, yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, sapagkat una tayong minahal ng Panginoon. Amen? Yung pagmamahal natin kay Lord, pagmamahal natin sa kapwa, doon sa mga ginagawa natin para sa Kanya, yun po ay bunga lamang po. Amen? Hallelujah. Ng pagmamahal niya sa atin. Amen? Praise God. Okay? So, realizing how much God loves us, make us to love Him, our neighbors, our enemies, and even the works of the ministry, much more. Sabihin niyo po, much more. Praise God. Okay, lalo ka magiging masipag sa ministeryo. Okay, nasabi ko po sa inyo. Amen? Lalo mong mamahalin ang ministeryo. Lalo mong mamahalin ang gawa ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Lalo kang mananalangin. Amen? Kasi yun ang bunga eh. No? Okay, hindi mahirap para sa iyo mag-pray. Hindi magiging mahirap para sa iyo magbigay. Ang mag-soul wins. Amen? Mag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Okay, hindi magiging mahirap sa iyo yung pong mag-i-involve mo yung sarili mo sa ministry. Hello? Sapagkat alam mo, praise God, mahal na mahal ka ng Panginoon. Gusto mo lang i-share yun. Amen? Gusto mo lang ipakita yon. Gusto mo lang i-demonstrate yon doon sa mga pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Na siya namang demonstration, doon sa pananampalataya, doon sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? Glory to God. Okay? So, right believing leads to right doing, and listen to me, great doing. Amen? Alam niyo ho, praise God, believing in the love of God will result to greater works in Christ. Ang word ng Lord po sa inyo po dito sa Imus ay 2014 ay greater works in Him. At napaka buti ng Panginoon sa atin. Talagang mahal na mahal niya po sa atin sapagkat ipinahayag din po niya sa atin
Okay, kung paano ito mangyayari o gaganapin na hindi na tayo, magtotoil. Hindi na tayo maghihirap. Amen? Hello, naku saan madali para sa atin na ito ay gawin. Amen? Hallelujah. Okay? Praise God. Amen. So, believing the love of God will result to greater works. Amen. So, halimbawa si Apostle Pablo, he wrote almost half of the New Testament. Okay? He probably started close to 20 churches himself. Imagine po yun, no? 20 churches yung kanya pong napasimulan. But doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, ang sabi po niya, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored or worked." So si Pablo, nag-work. Si Pablo, nagle-labor ho siya. Amen? Di nanganganak ha. Sabihin, gumagawa. Amen? Nagtatrabaho si Pablo. Hello? Kaya, yung grasya ng Panginoon na nasa atin, biyaya ng Panginoon sa atin po, hallelujah, ay nagbubunga ng gawayan. Amen? Alam nyo ho, ang biyaya ng Panginoon, lalo kang gagawin nitong maging masipag. Amen? Lalo kang magiging masipag dyan. Gagawin kanyang masipag lalo. Amen? Tapat. Hallelujah. Hindi ka magkokompromiso. Amen? Kaya nga ho, yung mga nasa grace talaga, yan yung mga masisipag. Hello? Hindi tamad yan. Yan yung mga tapat. Amen? Praise God. Okay, so, sabi ho ni Paul, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I. Sabi niya, yet not I, but the grace or ability or power of God which was with me. Amen? Okay po. So, ano yung kapahayagan po ng Panginoon po sa atin dito sa talata pong ito? Amen? Ito po, greater grace results to greater works. Amen? Greater grace results to greater works. Amen? So Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure." Galatians chapter 2 verse 20, sabi ni Paul, isa pa ho, "I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Amen? So, revelation of greater love of God to and in us will result to greater works in Him. Amen? Isa pa ho, not only greater things happen to people that believe God loves them, but also greater works can be done by people who believe God loves them. Amen. Our greater works is not a show of our love for God, but a show of faith in His great love to us. Amen. Greater works in Him is a fruit or demonstration of faith in His great love to us, demonstrated in Jesus' finished work for us. Amen? Hallelujah. So let's continue to feed on Jesus' love for us. Amen? Let's continue to boast on God's love to us, and faith will work for us, and listen to me, to produce greater works in Him. Amen? Praise God. So, glory to God. I believe po na meron tayong natanggap sa umagang ito. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you for watching the video. We hope you have learned principles from the Word of God that will change your life forever. Our messages are available in DVD and audio formats. You may contact us at the following phone numbers: 046-471-3516 and 046-515-7459. If you want to sow to assist us in proclaiming the gospel, you may deposit to
Jesus Faith Christian Fellowship, BPI Savings Account Number 1283-139235, Nueno Branch, Imus, Cavite. Or you may visit us at our church,